Nasabayan ako ng Romblon para lutasin ang isang misteryo. Pakikwa lang muna, huwag niyong mag-upload muna kayo dyan, huwag muna. Nakalibing daw sa beach na ito ang aming hinahanap. Bali, andito po yung head, sir. 3 meters po. Dahan-dahang binungkal ang lupa. Pantay lang ito dito, ipantay mo lang para maayo ko lang pagbutang. Di nagtagal, Medyo nakikita ko na yung hubog ng katawan. sumingaw na ang katotohanan. Ang nabubulok na bangkay ng isang balyena. Anong nangyari sa dambuhalang hayop? May hinala ang mga eksperto. Baka raw may kinalaman ito sa isang forever na problema. Ang basurang plastic. Mahigit 7,000 mga isla na napapaligiran ng tubig at mahigit 100 milyong tao na gumagamit ng mga produktong gawa sa plastic. Paano mo nga naman i-manage ang 7,641 islands? Kung sa karamihan ng mga isla nito may household, gumagamit ng plastic, nagpo-produce. Ang resulta, isang lumalalang krisis na sumisira sa kabuhayan, Diyos ko, puro basura talaga. kalikasan, Ayan, sachet, tsaka yung diaper. at kalusugan. Lalo't ang mga plastic, umaabot na rin sa ating hapagkainan. Ito naman yung mga talaba. Favorite ko to. At nakikita na rin sa ating katawan. So, ito siya. Makikita natin nag-fluoresce siya among other particles na nandyan sa ating samples. Kung forever ang plastic, forever na rin ba ang problema? Magsisimula ang ating kwento sa Ilog Pasig sa Maynila. Sir Deo, Ay, good morning. morning! Good morning. Kumusta? Welcome. Thank you, thank you. Thank you. Nakipagkita ako sa mga siyentista mula sa UP Marine Science Institute na nagsasagawa ng isang pag-aaral tungkol sa pagkalat ng plastic sa ating karagatan. Rivers have been identified as one of the most significant, pathways from land to the sea. So gusto nating malaman, sabi kasi sa mga pag-aaral, ang Pasig River daw yung isa sa pinakamataas. Actually, number 1 nga eh. In the In Philippines in or the whole world. in the world? Yes, in the Wow, world. Okay. Dalubhasa sa marine science si Doc Deo. Minsan na nga niyang nabisita ang Philippine Trench, na pangatlo sa pinakamalalim na lugar sa buong mundo. There it is. That is the bottom of the Philippine Trench. This is the deepest part of the Philippine Trench. We're showing a raw depth of 10,045 meters. Hulaan niyo kung anong nakita niya doon. Oh, that's detritus. That one? That's garbage down there. Walang kamatayang plastic. Way down here, much more than I expected. Doc, meron ba tayong problema sa plastic? Malaki. Malaki yung problema natin sa plastics. Nararamdaman siya, nakikita siya, at prevalent siya. Ibig sabihin, sa mga pag-aaral na ginawa namin, nakikita na namin siya kahit dun sa mga lugar na wala dapat tao. Ang gusto kasi nating malaman, laging tanong, no? Pag lumabas ang plastic sa Pasig River, saan siya pumupunta? So, mahirap namang sundan ng plastic. So, ang ginagawa natin, tracking. So, sa loob ng bote na to, merong GPS. So, pag tinapon natin to, pwede nating sundan yung agos ng tubig. Tapos, pwede natin ngayon malaman, yung mga lumalabas ba sa Manila Bay, saan pumupunta. Pwede bang ako mag-ano nito? Mag-release?
So, ang kauna-unahang GPS tracking device, i-release na natin. Wow. Woohoo! Maraming mga tracker pa raw ang planong pakawalan nila Deo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahalaga ang impormasyong ito para malaman kung saan umaabot ang mga plastik at ano-anong lugar ang apektado nito. Ang kwento ng plastic nagsisimula talaga sa mga bahay natin, sa palengke, sa atin araw-araw. Sa tala ng World Bank taong 2021, pumapalo sa 2.7 metric tons ang plastic waste na nalilikha sa Pilipinas taon-taon. 20% nito napupunta sa mga dagat at karagatan. Lalong kapansin-pansin ang problema tuwing may matinding pagbaha. Nagsusulputan ng mga single-use plastics gaya ng mga sachet na laganap pa rin ginagamit sa bansa. Sinasabing nasa 163 million pieces ng sachet ang tinatangkilik ng mga Pilipino araw-araw. Para makita kung gaano kalawak ang problema sa plastic, nagbigay ng tip si Doc Deo sa akin. Bumisita raw ako sa palengke. Itong mga ganitong klase ng shellfish, ang tawag dito mga bivalves eh. Kapag bivalves, tinatawag silang filter feeders. So umihigop sila ng maraming tubig dagat tapos sasalain nila yon para makuha yung kanilang pagkain. Usually mga maliliit na mga microorganisms. Yun. Ayos. Thank you, thank you. Okay, okay na tayo sa tahong. Talaba naman. Dito na tayo, sakto. Ito naman yung mga talaba. Oh, favorite ko to. So, mahalaga na dito natin siya inilagay muna sa mga stainless na batya. Dahil kailangan muna natin siyang hugasan bago balutin ng maayos para masiguro natin na walang contamination. So, hugasan muna natin siya. Ang mga sample, dinala namin sa laboratorio ng UPMSI sa Bolinao para masuri. So, meron tayong mga tahong. Ano kaya ang ating matutuklasan? Kilala ang Pilipinas sa marine biodiversity nito na isa sa pinakamayaman sa buong daigdig. Pero dahil sa plastic, tila nabubulunan na ang ating mga karagatan. Nito lamang Hulyo, isang patay na pilot whale ang napadpad sa dalampasigan ng barangay Sablayan, Romblon. 16 na talampakan ang haba ng balyena. Ito na raw ang pang-apat na kaso ng stranding ng dolphin at balyena dito sa Romblon ngayong taon. Dahil walang sapat na kakayahan ng lokal na pamahalaan para alamin ang sanhi ng pagpanaw ng hayop, inilibing na lamang nila ito. Konting pan pa daw. Ito, itong sarapan. Makalipas ang mahigit isang buwan, isang eksperto ang sumaklolo sa kanila. Si Daryl Blatchley, direktor ng DeBone Museum sa Davao City. That's the whale. All of this in between. Hinukay uli ang balyena para maimbestigahan ng pagkamatay nito. So, ngayon nyo palang malalaman kung ano yung nasa loob ng balyena. Hoping and praying na magkaroon ng justice yung pagkamatay ng balyena. Sinimulan na ni Daryl ang necropsy. Isang pagsusuring ginagawa sa labi ng mga namatay na hayop. Katuwang niya ang Municipal Environment Officer na si Saiki. Ang gagawin ngayon, susubukan daw buksan yung kanyang tiyan para makita kung ano yung laman, ano yung mga nakain nitong balyenang ito.
hindi madaling suriin ang nabubulok na bangkay ng dambuhalang hayop. Tagaktak ang pawis ni Daryl. Biglang may sumisipa no? Oo. At kahit sanay na si Daryl sa trabahong ito, may mga pagkakataong bumabaliktad din ang kanyang sikmura. Pambihirang pagkakataon para sa lahat ng aming nasasaksihan. Pero habang tumatagal, lalong lumalalim ang misteryo. So far, we're not even finding squid beaks in there. We're not finding anything in the stomach. So, and as the LG reported and the mineral reported, there was no injuries on it that would have been either getting speared or hit by a boat. And these animals are not going to strand just because of a storm. You would have had more than one stranding if it was due to the storm at that time. Sa huli, walang nakitang malinaw na palatandaan sila Daryl kung ano ang ikinamatay ng balyena. Do you have any guess as to why this animal ended up here? Of course, this is just an educated guess. Just an educated guess. The fact that they grow up to 20 to 25 feet long, ito was 16 feet. It's not old, it's not young, it's just basically a teenager. And the ribs are starting to sink in, the eyes are sunk in. You know that that animal probably hasn't been eaten very well. 30 taon nang namamalagi sa Pilipinas si Daryl at iba't ibang kaso na rin ng pagkamatay ng hayop ang kanyang nahawakan. Sa kanyang karanasan, bihira daw mangyari na hindi plastic na basura ang sanhi ng pagkamatay ng marine animals. Bali, ito yung balayena was number 81 parang napag-necropsy ko diri sa Pilipinas in the last 16 years. Out of the 81 that I've necropsied, 69 namatay tungkol sa plastic basura. Sulod sa yung tiyan. 69 out of 81. That's more than 80%, ano? What makes it worse is when my sons are with me and we're doing the necropsy, and they'll go scuba diving with me. They're like, you know, is there anything going to be left for us? Feb 2024. Puro 2024 din. Ano po ito? Yan po yung may mga plastic straw po. Tapos may mga fishing net. Ayon kay Psyche, pinaghinalaan nilang plastic ang sanhi ng pagkamatay ng balyena dahil ito ang kanilang karanasan pagdating sa mga pawikan na napapadpad sa lugar. May mga times na sa isang araw nagkakaroon po kami ng napapadpad na 2. Ganun? Opo. Dumating pa sa point, sir, na halos araw-araw meron. Talaga? Kaya umabot kami, sir, sa buong, dito lang po sa munisipyo, nakapagtala po kami ng 32 na stranding ng pawikan. Last year. Tapos, doon sa mga patay, mga ilan doon, halimbawa out of 10, ilan doon yung nakikitaan nyo ng ganitong mga plastic? 7 to 8 po. Mahalagang bahagi ng buhay ng mga taga-Romblon ang karagatan. Pinagkukunan po ng hanap buhay namin dito, yung pang-araw-araw po na pagkain namin sa dagat po nakabase. Pero kahit na anong pag-aalaga sa kanilang kapaligiran, apektado sila ng mga nangyayari sa labas ng kanilang isla. During habagat season po, sa amin po talaga yung tambak ng sandamakmak na plastic. Although mahigpit kami dito, pero yung binabalik po ng dagat na mga basura is nandito po sa amin. Itong lugar na ito ay isang sanctuary ng lokal na pamahalaan. So talagang inaalagaan nila para may lugar kung saan lumaki yung mga isda. Kaya lang, hindi naman nila mapipigilan kung may mga basura na inaano dito galing sa ibang mga lugar. So mag-dive tayo ngayon para makita yung sitwasyon.
Kitang-kita ang mayamang marine biodiversity sa lugar na ito. Pero panapanahon, sumusulpot din ang basurang plastik. Meron din kayo nakuha? Oo, may konti. Konti lang. Ayan, sachet. Tsaka yung diaper. Diaper, ano pa? Tsaka yung sako. Lubhang mas malala pa ang sitwasyon sa ibang lugar sa bansa. Halimbawa sa corals, kailangan nila ng sunlight o ng araw. Kapag natabunan sila, pwedeng hindi mag-photosynthesize. No? Kapag namatay ang coral, mamamatay din yung mga organismo na nakadepende sa coral. At maapektuhan ngayon yung buong food chain, yung food web. Wala tayong mahuhuli para makain. Mga mangroves. Mangroves din. Dahil dun sa kanilang ugat, ang nangyayari, kapag ang isang plastic ay dinala papuntang pangpang, tinatrap siya ng ugat ng mangrove. Kaya ang pinakamadaming konsentrasyon ng plastic ay nasa mga mangrove areas. Sa pagtagal ng panahon, dumadami ang plastic, hindi din nakakahinga yung mangrove at pwede din silang mamatay. Wala pang resulta ang pagsasaliksik ng MSI tungkol sa mga inaanod na plastic mula sa Ilog Pasig. Pero ilang araw pa lang, ang tracker na pinakawalan namin sa Maynila, umabot na ng Pasay. Ang panganib ng plastic ay hindi lang limitado sa mga lamang dagat. Ang totoo, nakakain na rin natin ito sa pamamagitan ng tinatawag na microplastics. Yung mga macroplastics natin, dahil na din sa pagtagal ng panahon, pwedeng rumurupok. At habang rumurupok sila, nagiging maliit. Yun tinatawag nating microplastics. Micro sila kasi minsan hindi natin nakikita ng mga mata natin. Kailangan natin ng microscope, no? Para aralin sila. Binalikan namin ang mga sample ng tahong at talaba na dinala namin sa isang laboratorio sa Bolinao. So una, bubuksan natin isa-isa yung ating mga talaba at tahong per individual para lang makuha yung loob niya. So ito yung final sample natin na will be subjected to our for microplastics examination. Ang final sample, susuriin gamit ang isang imaging system. Ano kaya ang resulta? So ito siya, makikita natin nag-fluoresce siya among other particles na nandyan sa ating sample. So sa mussels and yung oysters natin na samples, meron po tayong nakitang microplastics. Ang resultang ito, inaasahan na raw ni Deo. Hindi siya nakakagulat pero nakakabahala pa din. Kasi kahit na yung mga samples natin ay nanggaling sa malalayong lugar, halimbawa Pag-asa Island, o kaya sa kaduluduluhan ng Palawan, o kaduluduluhan ng Mindanao, 100% nagpa-positive sa microplastic. Hindi lang mga shellfish ang apektado ng microplastics. Sa ibang mga pag-aaral sa Pilipinas at ibang bahagi ng mundo, may natagpuan ding microplastics sa mga isdang hinahain sa hapagkainan. Ang mga tao nakakain din itong mga ganito, hindi ba? Tama. Oo. Maraming magsasabi, halimbawa, may isang pag-aaral sa Canada na equivalent daw sa isang credit card o plastic card, no? Ang nalulunok, nakakain at nai-inhale ng tao. Kada ano yun? Kada taon. Kada taon? Okay. At marami yun, malaki yun. No? At ito'y nakakabahala kasi alam nating nangyayari siya, pero kulang talaga tayo sa pag-aaral kung ano yung long-term effect. May mga nagsasabi at may mga hypothesis na pwedeng associated ito sa cancer.
Pwedeng associated ito sa abnormal growth or hormonal imbalances. At apektado rin ng polusyong plastic ang mga umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Sa Obando, Bulacan, sinamahan ko mangisda si Victor. So dito, simulat sa pool, dito ka na nagtatrabaho? Opo. Diyan na po ako lumaki, diyan na po ako binad po ng gato. Diyan po ako naghahanap buhay. Wala pong alam na ibang hanap buhay na iba, kundi dito lang po. Isa-isa nang hinatak ni Victor ang kanyang mga lambat. Mga maliliit na isda, hipon at alimango ang gusto niyang mahuli. Pero iba ang kanyang nakikita. Saan nang gagaling yung basura sa tingin niyo? Hindi po namin masabi kasi po dumadaan lang po ang basura sa amin pag may ganyan pong kalakasan ng agos. Hindi pa namin alam po. Puro basura talaga. Plastic, oh. Ayun, merong konting hipon. Tsaka isang alimango. Kaya lang, patay na. Anong napapansin mo sa nakaraang mga taon? Dumadami ba yung plastic? Patindi po ng patindi. Sa huli, mas marami pang naipong plastic si Victor kumpara sa isda at iba pang lamang dagat. Yung ganyan ba, papagkakitaan mo pa yan? Ganap. Ano na rin po, kaya hindi namin alam po saan po kami lulugar, kung saan kami maglalagay ng pang-umang po namin. Hindi namin alam kung hanggang saan ba mayroon to, hanggang kailan kami mapabasura. Siguro iniisip nyo, may iwasan ng lahat ng ito kung itatapon lang na maayos ng bawat isa ang kanilang basura. May katotohanan nito. Kanina lang nakita ko yung mga kotse nagbubukas ng bintana at nagtatapon. Cigarette butts, o kaya pinagkainan, o kaya pinag-inuman. So, yung problema hindi lang siguro edukasyon cultural din. Na nasanay tayo na lahat ng tinapon natin dati nawawala. Pero ang problema ngayon dahil dumadami na sila, bumabalik na sa atin. Pero higit pa roon ang problema. Sa pangisdaan nila Bikoy, may napansin ako sa di kalayuan. Isa itong tanawin na hindi madalas nakikita ng mga taga Metro Manila. Pero posibleng ang basurang itinatapon mo dito na pupunta. So isa siyang landfill na ang kapuna-puna katabi lamang ng dagat. Kaya ang tanong dito, gaano kaligtas yung ganyang klaseng setup? Hindi lamang dun sa katas ng basura, kundi doon sa mga plastic na pinangangambahan nga nating mapunta sa dagat. Ito ang Navotas Sanitary Landfill. Isang 40 hektaryang pasilidad na tumatanggap ng 3,000 tonelada ng basura araw-araw mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. 2006 pa ito nag-ooperate. Pero sa isang report noong 2023,
Sinabi ng Commission on Audit na lumalabag sa batas ang pasilidad. Paano ba naman? Napapaligiran ito ng tubig. Isang bagay na ipinagbabawal sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kinestyon din ng COA kung bakit pinayagan ng construction at operation ng pasilidad. Ayon sa kumpanyang nagpapatakbo ng landfill, merong mangrove forests at agricultural land sa paligid nito, kaya hindi raw direktang napupunta sa tubig ang basura. Dagdag pa nila, meron silang tinatawag na engineered protective layers para maiwasan ang kontaminasyon ng tubig. Nagpadala rin sila ng kopya ng kanilang Environmental Compliance Certificate na in-issue noong 2016. Sa buong mundo, tinatayang 80% ng mga plastic sa dagat ang nanggagaling sa lupa. Kahit kasi ang basurang nakatambak na sa dump site sa mga kabundukan, madalas umaabot pa rin daw sa karagatan. Makikita kung bakit sa isang tambakan ng basura sa Rizal. Ito na nga yung problema, nasa may gilid tayo ng burol, tapos dun sa may baba, ang nakikita ko parang ano na yun parang creek. Kaya yung tubig galing sa ulan, doon umaagos, at di na natin alam kung saan pupunta yun. Siyempre sa ilog, dire-diretso hanggang dagat. Sa sobrang dami ng plastic dito, ng basura, halos di mo na makikita yung ilog. So tulad ng inaasahan, karamihan ng basura na nakikita ko dito ay plastic. Ang kapuna-puna, mas dumami yung mga plastic galing sa mga courier service. So ito yung mga bubble wrap tsaka yung mga balot ng mga dinideliver sa mga bahay natin. Medyo nauso kasi siya As of 2021, 29% lang daw ng mga LGU sa bansa ang naseserbisyuhan ng maayos na sanitary landfill. Kaya naman napakarami pa rin ng mga iligal na dump site. May paraan para mabawasan ang basurang tinatambak sa mga landfill. At isa ang Barangay Potrero Malabon sa mga komunidad na yumakap sa sistemang ito. Good morning, basura! Tuwing umaga, Basura! rumoronda ang tinaguriang Waste Warriors ng barangay para house-to-house na mangolekta ng basura. Basura po! Sa bahay pa lang, kailangan nakasegregate na ang basura. Ipinagbubukod ang mga nabubulok sa hindi nabubulok gaya ng plastic. Diretso mo na lahat yan. Pagkapos dito, ilalagyan natin yung basura sa truck. Ang mga basurang pwedeng i-recycle, pinadala sa mga junk shop. Plastic bottle na hindi malinis. Ang nabubulok namang basura, pinadala sa Materials Recovery Facility o MRF para sa composting. Saka lang itinatapon sa landfill ang natitira. Effective ba ang Materials Recovery Facility as a solution to solid waste? It's very effective. In fact, for us, we call it the heart and soul of ecological solid waste management kasi kung walang MRF, hindi mabubuhay, hindi magiging successful ang ecological solid waste program. Sa kanilang 95% compliance rate, ilang beses nang kinilala ang Potrero sa kanilang solid waste management program. Katuwang nila dito ang international NGO na Gaia o Global Alliance for Incinerator Alternatives. Kamakailan nga, may mga bumisita pang Vietnamese sa barangay para matuto sa kanilang karanasan. We need to end the narrative that poor people are the problem. Here, we see that they are actually leading the solution. Sa usapin ng plastic, dalawang bagay ang ating nakikita. Una, hindi nakokolekta.
At dito pumapasok yung papel ng gobyerno ng mga syudad ng barangay natin. Marami sa mga syudad natin, wala pa ring waste collection services. Ibig sabihin, yung mga tao, kahit gusto ko, wala akong choice kundi magtapon ng ibang basura ko sa kung saan-saan lang. Sa ilalim ng batas, dapat may MRF ang bawat barangay sa bansa. Pero sa datos pa rin ng COA, 39% pa lang ang sumusunod dito. Sa pag-aaral naman ng gaya nitong 2023, mas mababa pa nga ang numero. 10% lang daw ng mga barangay ang may gumaganang MRF. And what's the problem? Bakit ganun? Maraming dahilan. Una, para sa mga mayayaman na syudad, yung pag-transition sa nakagawian natin na hakutin at itambak ang basura, kung saan malaking pondo ng gobyerno ang nagagastos, malaki yung hirap para baguhin yun. Kasi may mga entrenched na interest. Pera, So, pinag-uusapan. pera ang pag-uusapan ng problema. Sa ibang bahagi naman, meron tayong mga barangay na sinasabi, uy, nakita ko yung putrero, yung ibang mga barangays, gusto kong gawin, pero wala akong puhunan or pondo para gawin yon. Sinasabi na dapat magkaroon ng National Solid Waste Fund, kung saan yung national government may isang malaking pondo na pwedeng gamitin ng mga local governments for implementation of the provisions of the law. Nakakalungkot, after 23-24 years, wala pa ring pondong nakalaan. Pero may mga mandirigmang pumapasan sa problema ng bansa sa plastic. Ang masaklap, hindi sila kinikilala. Ang dambuhalang problema sa plastic, tahimik na pinapasa ng isang grupo. Ang mga mangangalakal o waste pickers. Sa Isla Puting Bato sa Maynila, gutom ang aabutin ng mga hindi marunong dumiskarte. Ang 52 anyos na si Tatay Joel, araw-araw pumapalaot sa kanyang balsang yari sa pinagtagpi-tagping styrofoam. Layo niya ang mga palutang-lutang na plastic sa dagat. Matagal niyo na ba napapansin niyo na maraming plastic sa siyempre, dagat? sa mga galing sa Ilog Pasig, kung saan na kuwan, napapadpad papunta sa amin. O yan, kinukuha namin yun. Ang mga plastic na ito, kapag naipon, pwedeng ibenta ni Tatay Joel sa mga junk shop. Maganda yun sa dagat ka, kaya sa dagat, walang mayari nun, kundi kami lang. Galing sa dagat lahat yan eh. Ano yung pagpipilian mo ngayon? Ito, Mga mineral. pangsama ko yung mga mineral, kaya dahil ibang presyo yan. Yan, 12 yan. Yan, mabigat sa timbang yan, ganito. Ito ang gusto ko makakuha, marakarami akong ganito. Kasi ito, kapag kahit konti lang, medyo mabigat. Oo. Eh, kung ganito na kahit makadalawang sako ka, hindi pa rin sapatan ko, lang eh. Magaan lang ito sa timbang eh. Okay, oo. Hindi lang si Tatay Joel ang nangangalakal dito. Ang iba nga, naglalakad na lang sa ilalim ng mga bahay
para manguha ng mga inaanod na basura. So, para po sa inyo, marangal na hanap buhay ito? Marangal lang hanap buhay na yan. Hindi yan, hindi yan illegal. Sa halos lahat ng lugar kung saan naiipon ng basura, natatagpuan ang mga mangangalakal. Sa Rodriguez, Rizal, 20 taon na itong ginagawa ni Tatay Elianito. Mahirap at delikado ang sitwasyon sa dump site. Katulad namin na mahirap, ay nagtsatsaga na lang dito sa basura. Dahil sa mga ngalakal gaya ni Tatay Elianito, ang basurang may ipon lang sana sa tambakan at posible pang mapunta sa dagat, nasisegregate at nare-recycle pa. Yung basura po na itinatapon ng mga tao, kung halo-halo, wala nang ibang naghihiwa-hiwalay nun kundi kayo, yung mga nagkakalakal. Kami na po. Oo. Yung mga anak ko naman po nagpipili. Yung pagdating ko dito, pag itinabi ko na doon, sila na magsisegregate. Malaki yung ibabawas sa plastic na napupunta sa mga dagat. Opo. Naiipon namin. Tapos, i-deliver sa pabrika, tutunawin din. Sa buong mundo, tinatayang 60% ng nire-recycle ang iniipon ng mga informal waste picker. Actually, sila yung last line of defense natin. Pero, hindi protektado yung sector na yun. Our entire recycling infrastructure would collapse without waste pickers and waste workers. No? And these are the people who work, may ulan man or araw, may bagyo man o wala, without sufficient compensation. Kung bibigyan lang daw ng suporta at proteksyon ng mga mangangalakal, mas marami pa sana silang magagawa. At syempre, aangat ang kalidad ng kanilang buhay. 3 kilo lata. 3 kilo lata. Color. 1 kilong color. 1 kilong blowing. Sa junk shop, tinignan ko ang iba't ibang uri ng plastic na pinaghirapang ipunin ng mga waste picker. Ito po sir, ito PET. Itong sinasawag nila na PET. Yung mga buti ng mga mineral. PET. Magkano po yan isang kilo? Ang kilo po nito bilihan namin ito pag malinis po 17. Okay. Pag malinis hugas po siya, hugas. Okay. So ito medyo madumi. Madumi, ang bilihan sa namin ito pag madumi nasa lang 13. Ang laki ng bawas, ano? Opo. So mas maganda linisan. Linisan. Kasi magbabayad kami sa naghuhugas. Minsan 5 pisong 1 kilo pag naghuhugas. Ito po ay PP Trans. Yung mga lalagyan ng pagkain. Opo, ito ng mga pagkain, ito siya makunat. Na hindi siya malutong. Ang kuha sa amin sa junk shop nito, sir, is 24. 24? 24. So maganda to kung makaipon ka. Opo, junk shop sa junk shop yun. Okay. Pero sa mga sa mga nangangalakal, lang to ang kuha namin, 14. Marami pang ibang uri ng plastic na binibili sa mga junk shop. Pero may mga plastic na hindi na raw nila pinagtsatsagaan. Kung tutuusin, halos lahat ba ng plastic dyan, kung iipunin, pwedeng i-recycle? Kahit yung mga, limbawa, yung mga tinatawag na sachet, mga ganon? Pwede. Bakit walang kumukuha? Halimbawa ito, ang dami pang mga plastiko. Ang iba kasi, masyado mababa na yung presyo, kaya wala nang kukuha. Pero may isang grupo daw na kayang gumawa ng malaking pagbabago para malutas ang problema.
Mabalik tayo sa Romblon. Sa bayang ito, halos lahat ng barangay may kanya-kanyang materials recovery facility. At maayos din ang koleksyon ng basura. Pero may mga limitasyon ang solid waste management sa mga isla. Kasi to establish a sanitary landfill, it requires a malapad na lupain, which is mahirap po sa amin kasi maliit lang po yung land area ng municipality. And then yung pagdating po sa recycling, yung mga hindi po namin kayang i-process sa facility, ay hindi po namin ma-travel sa like for example sa Manila po, kung saan nandun talaga yung mga malalaking recycling facility. May isang grupo na kayang gumawa ng malaking pagbabago para malutas ang problema. Kahit sa island municipalities gaya ng Romblon. At yun ang mismong producers. Ang mga kumpanyang lumilika at gumagamit ng plastic packaging sa kanilang mga produkto. Dapat po yung mga producer na yan, ibigyan din po kami dito halimbawa ng mga paglalagyan po ng mga nagamit po namin na from their company, kung paano po nila ma-haul from here going to centralized MRF nila or sa recycling facility po ng producer. Hindi po yung pakalat-kalat na lang po out of nowhere na may iwan. Tapos kami po yung apektado. Noong 2021, naipasa ang Extended Producer Responsibility o EPR law. Inoobliga nito ang mga malalaking kumpanya na maging responsable sa buong life cycle ng kanilang produkto. Lalo na sa tinatawag na post-consumer o end-of-life stage. Ibig sabihin, kailangan nila gumastos para sa waste prevention, cleanup at recovery ng kanilang plastic products. Sa ating pag-aaral nakita that about more than half of the plastic that we see sa ating mga basura, branded. Alam natin sino ang nagpo-produce nito. Alam natin sino ang may kakayahan baguhin paano ibenta ang same na produkto sa atin without the accompanying plastic pollution. Often we hear companies say na, kasi mahirap sila, yan lang kaya nilang bilhin, yung nakasachet. No? But go to a grocery store right now. So even if you are a concerned consumer, you want to actually reduce your plastic, the options that the companies give you are very limited. Pero sa huli, ang pinaka-epektibong solusyon sa plastic pollution, ang bawasan ng paglikha at paggamit ng mga produktong ito hanggat maaari. If we don't want the problem, we shouldn't create the problem in the first place. Kasi malino naman sa batas, the barangay and the city should manage the collection of the waste. Now, kapag ginawa ng syudad yun, wala nang kalat. Pero ang ginawa natin, nalipat lang yung problema kasi may dump sites tayo, may landfill tayo. At some point, we have to build numerous landfills all over the country just to accommodate it. Sinubukan naming makapanayam ang Department of Environment and Natural Resources o DENR, pero hindi sila nagpaunlak. It's not true that people would not do the right thing. We've worked with several hundred barangays all over the Philippines, and we've seen again, regardless of economic status, if people are given the right information, the right tools, and the right system, people comply. Kalaban ba ang mga plastic products? Kung tutuusin, isa siyang magandang produkto ng siyensya. Pero hindi natin nakita yung long-term na magiging epekto niya. At doon tayo hindi handa. Naniniwala naman ako na kung kinaya nating gumawa ng isang magandang produkto, kung gugustuhin lang natin, makakahanap din tayo dapat ng solusyon at magandang alternatibo. Bakit kailangang makialam ng bawat Pilipino? Dahil yung connection natin sa dagat, yung dagat ngayon yung nangangailangan ng tulong natin. Alam natin
kung ano nangyayari. Sana tulungan natin siya. Hindi lang para sa atin, pero para dun sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Tumulong tayo bilang mga individual. Pero kalampagin din natin ang pamahalaan at malalaking negosyo na kumilos para ipatupad ang mga batas na nariyan na. Hindi kailangang maging forever ang problema sa plastic. Ako si Ato Maraulio. Magandang hapon.